Good morning. Bible verse reflection, Filipino version. So the Bible verse is Proverbs 19, verse 21. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. So ibig sabihin guys na kahit anong plano yung meron ka para sa sarili mo, ang matutupad pa rin na yung plano ng Panginoon. Yung kanyang layunin, yun pa rin yung matutuloy sa buhay mo. Yun, sana nga sa maayos ang paggana ng iyong plano. Kasi kung ikakasama mo yung plano na ginagawa mo, hindi ka maaabot ng layunin ng Panginoon para sa iyo. Siguro sa ibang instances matutulungan ka niya, pero yung relasyon mo sa kanya at yung paglapit mo sa kanya, yung pagtanggap mo sa kanya ay nasa free will mo yun. Hindi niya ipagsisiksikan sa iyo yung sarili niya na anak, sige, kailangan kita, pipilitin kita na tanggapin ako sa buhay mo. Hindi siya titigil, pero kusang loob, hintay niya na kusang loob mo siyang tanggapin sa buhay mo. At willing ka ba na tanggapin siya sa buhay mo? Bali, tayong mga tao napakarami nating plano sa buhay. Para sa sarili natin lalo, napakarami nating plano na tipong distracted na tayo sa kung anong meron tayo sa present. Sobrang dami nating plano. Iniisip natin future agad. Wala namang masama doon, pero kung tayo yung sobrang nadadala tayo sa hinaharap, baka hindi na natin madala kung ano yung nasa present natin ngayon. Kailangan din balance. Yung past, may matutunan ka, kalimutan mo na. Yung present, dito ka mag-focus kasi ito yung magdadala sa'yo sa hinaharap. Ito yung sasakyan mo ngayon, na madadala mo sa hinaharap. Kasi kung hinaharap na agad yung laging iniisip mo, paano ka makakaabot doon? Yung present version mo nga, wala pa doon. Kumbaga, hindi pa yun yung state mo. Kailangan mong pagsikapan, kailangan mong pagtrabahuhan yung meron ikaw ngayon para maabot mo yung sinasabi mo, kailangan mong plano. Pero, wag natin ding isipin na lahat lang ng plano natin, yun lang yung dapat matupad. Still, isipin natin na may layunin ng Panginoon sa buhay natin. At yun pa rin ang matutupad. Yun ang kailangan nating isipin. Yung layunin ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, yun yung ipaglaban natin. Yun yung ipagsigawan natin. Yun ang i-aim natin na makuha. Yun yung planuhin natin sa buhay natin. Kasi yun yung makakabuti talaga para sa atin. So, maikli lang naman yan. Simple lang. Yung plano mo, ayos yan. Para sa sarili mo. Pero wag lagi na para sa sarili mo lang. Lagi mong isipin na ang goal ng Panginoon sa atin ay mahalin ang kapwa natin. So, yung plano mo, para i-involve ang iba na makilala siya, yun yung pinaka gusto niya. Kasi yung purpose niya para sa buhay mo, pinanganak ka hanggang sa mamatay ka, nandyan na yan. Nakaplano na yan. Kaya ang gusto niya makita sa'yo ay hikayatin ng iba na makilala siya. Mas gusto niya makita yon na yung plano mo na ikakabuti ng ibang tao at ikakabuti ng sarili mo, ikakaunlad mo. Tapos si Lord na ang bahala sa iyo. Surrender everything to Him. And you do your thing in your life. Gawin mo ang trabaho mo sa buhay mo. Tapos siya na ang bahala sa ibang bagay. Sa tingin mo ay ikinakabahala mo, ikinakaduda mo, tingin mo imposible. Surrender everything to Him. The purpose is there. Nandun na yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan mo na lang magpatuloy. Maniwala. Magtiwala. Dahil ang pananampalataya ay hindi kailangan makita. Nararamdaman, nararanasan yan. Kusang dumarating. Hindi mo kailangang imikan ka ni Lord. Hindi kailangan na magpakita siya sa'yo para ipaniwala na totoo siya. Mangyayari yun sa buhay mo. Kasi plano niya yun. Kasi layunin niya yun sa buhay mo. So yun. Gamitin social media sa tamang paraan. Hikayatin ang iba na mas makilala si Jesucristo. At pabalikin ng ibang naliligaw ng landas, lalo na yung mga nawawala ang kaluluwa, palayo sa Kanya.